Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng 13 Martires sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng 13 Martires. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 83 kabanata, ang talata po ay 11. Yaong mga bantog nilang punong kawal kay Oreb at Seeb iparis ang buhay. Lupigin mong lahat ang pinuno nila tulad ng sinapit ni Sebad Salmona. Yaong mga bantog nilang punong kawal kay Oreb at Seeb iparis ang buhay. Yaong mga bantog nilang punong kawal kay Oreb at Seeb iparis ang buhay. Lupigin mong lahat ang pinuno nila. Tulad ng sinapit ni Seb at Salmuna. Lupigin mong lahat ang pinuno nila. Tulad ng sinapit ni Seb at Salmuna. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan ng aming Panginoon nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubo sa bayan ng 13 Martires ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Dasal namin ang paglilinis ng banal na dugo sa lahat naming karumihan, sa lahat naming pagsalansak. At sa pangalan ni Jesus ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Maitatag ang altar ng aming manunubo sa bayan ng 13 Martires. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 41 kabanata. Ang talata po ay 16. Hindi po ako ang makapagpapaliwanag kamahalan, sabi ni Jose. Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matutunghayan ang kapakumbabaan na tinataglay ng lingkod ng Panginoon na si Jose. Samantalang nabatid ng Parao at sinabi sa kanya ng kanyang nailigtas na walang iba kundi ang pinuno ng tagatikim ng alak ng hari. Ano po? Na ang sabi niya, mayroon pong isang Ebreo na bilanggo ang nakapagpaliwanag ng aming panaginip ng punong panadero at tunay nagkaroon po ng kaganapan yung kanyang paliwanag. At dahil po dito, ipinakuha ng Parao si Jose. At sa pagkakataon na siya inaharap sa Faraon, ang kanyang tugon
Sapagkat ang sabi ng paraon, nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Ang tugon po ni Jose, hindi po ako ang makapagpapaliwanag. Ilang ulit po ba nating matatagpuan na hindi sa lahat ng pagkakataon ang mga naglilingkod sa Panginoon ay may kapakumbabaan sa kani-kanilang mga puso. Alam niyo po, isang nakalulungkot ito na pangyayari na samantalang may ganap tayong kabatiran na hindi sa pamamagitan ng ating sariling karunungan at kaunawaan. Alam niyo po, nakakalungkot. Maraming naglilingkod sa Panginoon. Sila ang umaangkin ng gloria. Sila ang umaangkin ng kagalingan na hindi naman kanila. Ito po yung naging maliwanag sa buhay ni Jose. Itinanggi niya na siya ang nagpapaliwanag ng panaginip ng mga tao na dumulog sa kanya. Bagkus, sinabi niya, hindi siya ang nakakapagpaliwanag. At ginawa niyang maliwanag kung sino. Ang sabi niya, ang Diyos po ang magbibigay ng katugunan sa inyong pangangailangan. Isa pong katotohanan na sa kasalukuyan, kung sino man ang may pangangailangan, ang unang hinahanap, sino kaya ang makapagbibigay solusyon sa aking problema? At isa pong bagay ang nakalulungkot, samantalang batid naman natin na ang lahat ng bagay ay nasa kapamalaan at kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Ang pagdarasal po ang huling-huling ginagawa ng bawat tao. Alam niyo po, ako po ay natatawa pero sa katotohanan, isa po itong napakalungkot na katotohanan. Sapagkat kung mayroon man na makapagkakaloob at makapaghahatid sa atin ng katugunan sa lahat nating pangangailangan, ito po ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Kaya marapat ba na ilagay siya sa dulo? Yun po ang nakakalungkot eh. Ano po? Nauunahin yung mga kakayahan na tinataglay. Ay, kaya ko magganito. Ay, kaya ko magganyan. Magagawa ko to. Magagawa ko yan. Kapag natapos doon sa kanyang sarili na wala siyang nagawa upang magtagumpay, tsaka hahanap ng tulong sa iba. Baka kaya to ng nanay ko. Baka kaya to ng tatay ko. Kaya to ng kapatid ko. Kaya to ng pinsan ko. Kaya to ng tsuhin ko. Kaya to ni ganito. Kaya to ni ganyan. Alam niyo po ang isang nakalulungkot. May mga mananampalataya ang kumukonsulta sa mga manghuhula. May mga mananampalataya ang kumukonsulta sa mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos kung hindi sa kalaban. Naku, hindi ko naman yung ginagawa yan, Bernie. Tumitingin lang ako sa horoscope. Hindi naman ako seryoso, Bernie. Pag tumingin naman ako sa horoscope, tinitignan ko lang kasi 'di ba hindi naman masama na kung sabihin sa horoscope na wag akong umalis, iingatan ko ang sarili ko, magbabantay talaga ako. Buti pa ang horoscope pinagkatiwalaan. Yung salita ng Diyos, binaliwala. Buti pa ang manghuhula, binayaran. Pero yung pastor, yung mga leader, yung mga manggagawa ng Panginoon, na abot-abot ang pagtulong, abot-abot ang pagkakaloob ng lahat ng pangangailangan. Tsaka na, pinagpapala naman sila ng Panginoon. Hindi na nila kailangan ng extra. Mga kapatid, sa katotohanan po, hindi ko po sinasabi ito para
sabihin sa inyo na, pagbibigyan niyo yung mga pastor niyo, pagbibigyan niyo yung mga leader niyo, yung mga manggagawa niyo. Totoo po yung panghuli kong sinabi na hindi po kailangan ng kahit na sino ang pagpapala galing sa mga tao na walang pananampalataya na nagkakaloob nito. Alam niyo po, walang magagawa na biyaya ang pagkakaloob natin kung walang pananampalataya. Ano ba dapat, Bernie? Aba, kung magkakaloob tayo, dapat ang kaisipan na taglay natin, nagkakaloob tayo hindi sa tao, kung hindi sa Panginoon. Ito po ay lubos na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon sapagkat atin siyang kinikilala sa pamamagitan ng mga lingkod niya na gumaganap nung kani-kanilang mga tungkulin. Iisipin niyo po, lingkod ng Panginoon. Pero kung ating tignan, napakaliit. Sa katotohanan naman po, wala naman pong lingkod ng Panginoon ang gustong magmalaki at sabihin na sila'y tinataglay nila yung kapangyarihan ng Diyos. Wala po, sigurado ako. Walang totoong lingkod ng Diyos ang gagawa niyan. At kung may gumagawa man yan, sigurado ko hindi Panginoon ang pinaglilingkuran niya kung hindi ang sarili niya. Ang nakakatakot diyan, baka ang kaaway pa ang pinaglilingkuran. Ano po? Bakit ko po ito nasabi? Mga kapatid, sa tuwing tayo ay gagawa ng pagkakaloob, ng paghahandog sa Panginoon, sa pamamagitan ng mga naglilingkod sa Kanya. Alam niyo po ang sabi ng salita ng Diyos? Ang kagalakan ng Panginoon ay kalakasan natin. Oo, totoo na umuunlad ang mga tao na nagsisikap sa buhay. Kasi po, yan po ang katotohanan. Kapag nagsikap ka, may pag-unlad na darating sa iyong buhay, sa iyong kinabukasan. Paano naman? Mauupo ka lang at maghihintay ka na mahulog ang bayabas galing sa puno. Paano ka aasa na pagpapalain ka ng Panginoon sa ganong paraan? Hindi po ba? Napaka-imposible. Kaya yung mga tao na gumagawa, nagpapagal, pinagpapala ng Diyos. Paano ka aasa na pagpapalain ka ng Panginoon? Ikaw ay nakatunganga. Kaya yung mga tao, tapos sisisihin mo pa ang Panginoon, tagal ko na naglilingkod sa iyo, pero parang wala akong pagpapala na tinatamasa. Sabi ng Panginoon, wish mo lang. Dahil kung tayo po ay totoong naglilingkod sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag pakainin ang tama. Huwag pakainin ang tama. Huwag pakainin ang tamad. Hindi kinalulugdan ng Panginoon yung mga tao na walang ginagawa. At kung ating ginaganap ang kalooban ng Panginoon sa kanyang kapamaraanan, imposibleng hindi niya tayo pagpapalain. At kung tinatanggap natin ang pagpapala galing sa Panginoon, mga kapatid, maniwala kayo. Hindi yan one time, big time. Ako po'y naniniwala, katulad ng buhos ng ulan. Ang sabi ng salita ng Diyos, darating ang pagpapala na parang masinsing buhos ng ulan. Tuloy-tuloy. At ako po'y nananalig, ito yung pagsama na ginagawa ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ayun po ang sinabi ni Jose, ang Diyos ang makapagbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Ako po sa katotohanan, may mga pagkakataon, may dumalapit sa akin. Pastor, kailangan ho, ganito, ganyan. Pastor, kailangan ko ng ganito, ganyan. Lalo na po, talaga naman tiwalang-tiwala sila. Pastor, naalala ko isang beses. So, kailangan ho ng 1 milyon yata yung
Diyos ko, Panginoon, sabi ko sa kanya, sa katotohanan, kapatid, wala akong 1,000,000. Pero sa Diyos, walang imposible. At alam niyo po, sa biyaya, kahabagan at kapangyarihan ng Panginoon, na ipagkaloob po yung kanyang pangangailangan. Hindi po dahil sa sariling kakayahan. At hindi po ako ang tamang tao na kanyang nilapitan. Dahil wala naman po ako 1,000,000. Pero, meron pong pagpapala at kapangyarihan na taglay ang Diyos na ipagkaloob po sa kanya yung 1,000,000. Tinanggap niya. Hindi dahil sa kanyang gawa, kundi dahil sa pagsama ng Panginoon. Ano ngayon ang sinasabi ko? Simple lang. Itong sinabi ni Jose na hindi akong makakapagpaliwanag ng inyong panaginip, pero ang Diyos ang magbibigay ng katugunan. Ang pagtitiwala ay hindi sa kanyang sarili, kung hindi sa Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Kaya kapatid, kaibigan, kung ikaw ay may taos-pusong pagtitiwala sa Diyos, gusto kong siguraduhin sa iyo, hindi ka pababayaan ng Panginoon sapagkat tunay ipagkakaloob niya ang katugunan sa iyong pangangailangan. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong pangunguna, pagsama at pagdaloy ng inyong karunungan sa pamamagitan ng inyong salita. Kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa mga pagkakataon ng aming kaisipan ay nakatuon sa mga lingkod mo na aming nakikita. Sapagkat may mga pagkakataon, Ama, na nakikita naming may mga ginagawa sila na hindi ayon sa iyong kalooban. Kami po'y patawarin mo at humihingi kami ng paglilinis sa iyo na sa oras na ito aming ituon ang aming pansin, hindi sa kanila, kundi tanging sa iyo. At hayaan mong sa aming pagkakaloob sa mga naglilingkod sa iyo, ang aming kaisipan, ang aming mga puso ay nakatuon na ang aming ipinagkakaloob ay aming inihahandog sa aming dakilang Panginoon. At kami po'y nananalig ayon sa inyong katugunan, ayon sa inyong pangako, ipagkakaloob sa inyong mga lingkod ang tugon sa lahat naming pangangailangan. Ama, amin din pong idinadalangin sa iyo ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng 13 Martires. Ang aming panalangin, ang lahat ng iyong lingkod sa bayan ng 13 Martires ay magkaroon ng unawaan, magpakumbaba sa isa't isa at taglayin ang pagkakaisa na nagmumula sa Santong Espiritu. Maging dahilan upang maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng 13 Martires. Amin din pong idinadalangin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magbaba ng iyong Santong Espiritu as we declare the fire of revival sa 13 Martires. Hayaan mong maranasan din po ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito, mapangyari ang iyong kalwalhatian at ang pag-unlad. Hayaan mo pong maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na matupad namin yung tawag mo for us to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo, amang Diyos, sa lahat ng mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang magkaloob ng lahat nilang pangangailangan, higit sa lahat ang anointing upang ipahayag ang iyong salita. Ganon din sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong ihatid nila ang iyong katotohanan sa mga bansa
na iyong pinagdalhan sa kanila. As we also pray, Panginoon, sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang matugunan at maganap ang iyong dakilang kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes para sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord sa bawat naglilingkod sa pamahalaan. Ang aming panalangin tunay, mag-ugat sa pagkatakot sa iyo, ang paglalantad sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway, at mapagkaloob ang katarungan sa mga nangangailangan nito. At Lord, kami nananalig, itinatakda mo na ang aming bayan ay maglilingkod at susunod sa iyo. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bansang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bansang ito. Dumaloy ang iyong kaluwalhatian sa mga misyonero, sa mga iglesia at sa mga naglilingkod sa iyo. Yan din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Hayaan mong mapangyari ang iyong dakilang kalooban ng pagsunod at paglilingkod sa iyo. Gayun din po sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Hiling namin, Amang Diyos, dumaloy ang iyong spirito at kaluwalhatian, katotohanan upang maipahayag sa mga bayan na iyong itinalaga. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin, tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, ayan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. Amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.